Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magandang oras sa inyo, no? Kung saan man kayo ngayon, kayo ay aking binabati ng isang mapagpalang umaga. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang mga mainit na talakayan na nangyayari sa Senado. Na hindi po lingid sa ating kalaman ang mainit na bangayan between our former President Rodrigo Duterte and of course our ex-Senator Trillanes, na kung saan yan po yung atin pong pag-uusapan sa umagang ito. Pero bago tayo dumiretso sa atin pong pag-uusapan sa umagang ito, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin pong channel, yan, Talks with Glenn, subscribe na tayo. At nang sa ganun ay maging updated tayo sa mga pangyayari dito sa ating bansa at ganoon rin sa labas ng bansa. Ayan, sa mga mainit na talakayan, lalo na no, sa ating pong gobyerno ngayon, kumusta kaya ang mga pangyayari? At mag-subscribe ka na, kaibigan. Yan. So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Ano? Tayo po ay dadako na sa ating pong talakayan sa umagang ito. Atin pong titignan ang mga pangyayari doon na kung saan sabi ko kanina ay para bang nagkakainitan itong si former President Duterte at ex-Senator Trillanes. Yan. Tignan natin kung ano yung nangyayari ngayon dito sa kanilang dalawa. Saan ba nag-umpisa itong kanilang bangayan? Ano ba yung topiko na pinasok nitong si ex-Senator Trillanes? Yan, tignan natin. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. Tingnan nyo, no? Napaka-init na challenge, Kung may talagang our former president, sabi niya, I will hang myself. Ayan, tingnan natin yung mga susunod mga pangyayari. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is... Oh, ayan. So, hint, ang pinag-usapan dito ay mga para bang bank account ng atin pong former president at ang kanya pong pamilya, lalong-lalo ng kanyang anak, si Vice President Sara. Sabi niya, mayroon po kasing pangyayari dito na pinag-uusapan, kinalkal na ating ex-senator Trillanes itong kanyang bank account ng pamilya Duterte. Is my guarantee and I will hang myself. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Grabe. Napakaanghang na salita, Sabi niya, sampaling ko siya. Referring to our Senator. Hindi, ngayon na. Wala pong galunan. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Lulo mo. Sabi. Ayan nga, ito nga, nagkakainitan tayo. Nagkakainitan na, sa Senado. Ayan, bakit kaya? Ano ba yung tignan natin, yung sinasabi? Ano ba yung sinasabi? Order, please. Order. Trillanes. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank, ito na. Ito nga, yung mga bank accounts ng pamilyang Duterte na siyang pinag-ugatan ng kanilang away. Tingnan natin mabuti. bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya, ano po tayo,
kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion, no? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President. Oh, ayan. Pansin niyo, no? Ito yung napakabigat na salita ng ating pong ex-Senator Trillanes na sa salita niya, ginamit joint account, mga salitang yan ng pinagkagagamit niya na kung saan sabi pa niya dito siya nagkamali. Ayan, patuloy natin. Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide, no. Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Okay. So, ito na nga, ang pinagsimulan ng away nitong si former President Rodrigo Duterte at ex-Senator Trillanes. Yan, tingnan natin kung saan ito ay nagresulta sa hindi magandang usapan dito sa Senado. Kaya ako nga sinasabi kanina, talagang mainit ang pangyayari kasi tingnan nyo, napakarami ng sinabi ni ex-Senator Trillanes patungkol dito sa accounts na kung ating titignan, sabi niya, tinatago. Pero ito ay kanyang nakalakal. Ayan, mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin. Pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy, protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga. So, pinagsasasabi na dito, yung mga pangalan ng mga drug lord na kung saan according to them, ay merong proteksyon coming from our ex-president, our former president, Duterte, na kung saan ay sabi niya, ito ang ating president, meron siyang programa, War on Drugs, pero itong pinupunto ni Trillanes ngayon na may pa-war on drugs ka pa, ikaw naman ang isa sa mga protector ng mga drug lord. Okay, tignan natin, patuloy natin, Masama sa drug list hanggang after noong 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. Mr. Chair. Yeah, please proceed, Congressman Teves. Ayan, so hanggang dito lang tayo muna, mga kaibigan. Ayan, so kung ating titignan dito, nagsimula itong away, itong bangayan between Duterte and Trillanes na kung saan sabi niya ay talagang gusto niyang sampalin, gusto niyang atakihin. Tignan natin. Gusto kong ulitin itong atin pong video. Itong nangyari. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks, pati yung World Bank ng Amerika,
Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Will the former president be okay? Grabe, ano. So, yan po, mga kaibigan, ano, let's just keep updated sa atin pong mga balita, lalong-lalo na itong nangyayari sa ating Senado ngayon. Kaya't ulitin ko po, sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa atin pong channel, ito lang po, Talks with Glenn. Ayan, at atin pong titignan at susubaybayan ang mga latest update na mangyayari sa loob at labas ng Pilipinas.